Filipino superstitions do you believe in and why? Let's start off with Mr. Canada, Michael. Hello po sa inyong lahat. Good evening, good afternoon everybody, to the friends of the press and the media. Maraming salamat for being here and supporting our movie. It's a very special movie for us. And speaking of the question, superstition, something that the theme of this movie goes along with. And siguro, ako kasi lumaki po sa Canada. May accent din eh. Joke lang. But yeah, I grew up in Canada, but I never got rid of that tradition. Sticking to the Filipino core. I mean, to the Western culture, it's not really the norm for them. Like, hindi sila naniwala sa superstitions. But ako, yung mga simpleng bagay na hindi pwede magpalas, or you cut your nails at night, magwalis sa gabi, talaga na-apply yan sa akin ng parents ko. But for me, my most favorite one, and it's two birds in one stone, yung nagpapagpag pag bumibisita ka sa wake. And speaking of pagpag, I really relate to that because Direk Frasco was the director of that. And siguro, even more special for me na growing up, I used to watch that film and now we're a part of one of his wonderful creations. So ayun, I feel like superstitions could just be a belief, but at the same time, it's really engraved in the Filipino culture and it says a lot about our traditions. In other words, huwag kang hindi magpapagpag. Right. Tama. Thank you, Michael. Thank you. Really, you're really born to shine at that question. Ang daming entry, Kuya Bets. Napakagaling. Hirap na nga rin ako mag-isip. Charlie? Hello everyone, good afternoon. Charlie Fleming here. Thank you so much for being here again. I do agree with Michael. Philippines is such a cultural place. Like, we believe in a lot of superstitions and such as. But I grew up Christian, so most of the superstitions I don't actually really believe in. I tend to really just put my trust and faith in God for whatever happens, whatever comes next, and whatever I'm doing really at the moment. So past, present, future, I really just give it to Him. So to the superstitions, I did grow up knowing them because my lala was one person who really believed in a lot of people in my family po talaga. But it was instilled in me to really just put full 100% trust in God. So no po, I do not believe in superstitions, and thank you for the question. In other words, Charlie, huwag kang mawawala ng pananampalataya sa Never Panginoon. lose trust in God. Yes po. Thank you very much, Charlie. And now, Kira. Yes po, good afternoon everybody. Thank you for your time and effort to be here with us today. Superstitions, ang galing ni Michael, nakuha niya yung akin. Pero another one that I do believe in is, huwag magwales sa gabi. Kasi parang isi-sweep out mo sa bahay mo yung swerte. Yun, recently ko lang nalaman yun, and kaya pala, palaging nagwawalis sa umaga, di ba? Yun. So yun. Pwede sa umaga, wag sa gabi. Ganun. Yun. So in other, huwag kang magwawalis kung wala kang walis. Kung wala ka walis. Sa gabi. Especially sa gabi. Yes. Okay. Thank you. Marco? Hi po, ayan. What's up? Good afternoon, everyone. Maraming salamat po for coming here. And yeah, to answer the question if meron akong superstition na talagang pinaniniwalaan, to be honest, wala po talaga akong pinapaniwalaan. So, it's more of kapag kami mga ginagawa ng group, of course, bilang respect, is ginagawa ko na rin siya. And growing up kasi, mas naniniwala talaga ako na lahat ng kung anong nangyayari sa akin ay naaayon sa kung anong gusto ni God para sa akin. And to have a superstition, siguro, it's more of yung parang lagi lang mag-sign of the cross every time na may gagawin ako to make sure na meron akong guardian angel. And gagaya nitong ring na to na bigay ng dad ko, I always try to keep this with myself para alam kong nagagayad ako ng dad ko palagi kasi he's also someone that I really look up to. So, yan, to answer that question. In other words, Marco, huwag kang hindi magsa-sign of the cross. Yes! Amen! Thank you very much, Sean, for that wonderful clapping of hands. The question is again for Sophia and Anen. We usually see you in very sweet, kilig, heavy roles. How did you adjust your chemistry for this horror project? Paano ba? Actually, nung ginagawa namin siya, medyo seryoso kami dalawa talaga. Kasi lalo na ako kasi first movie ko to, and marami din sa akin na share si Sophie na pag movie daw iba sa serye, like sa serye,
kahit kumbaga ilang takes lang dito, talagang kailangan bawat ginagawa yung mga scene talagang kailangan perfect talaga. So nung ginagawa namin siya, I'm thankful na yung closeness namin together is talagang solid na. So mas madali nang mag-adjust kung ano yung mga ibibigay namin together. So I think, ayun, doon siya dumali. Ha? Hindi, actually nga po noong una gusto nila paghiwalayin kami ng tent. Kasi yung Actually. characters, kita naman sa trailer na hindi kami close dapat in the story. Eh, iisa lang yung tent, so magka-tent pa rin kami. Pero ginawa namin, when we have scenes together for the day, medyo hindi kami masyado nag-uusap na alam namin madidistract kami sa characters namin. Kasi syempre malalim yung pelikula and ayaw namin na maging distraction pa yung closeness namin in real life sa characters na pinaportray po namin. And adjustment sa chemistry, it's just there. Wow, feeling! wala. Hindi na namin na-adjust yung chemistry. Ayun lang talaga. Actually, yun din talaga yung maganda sa movie na to kasi iba siya sa mga ginawa namin before. Medyo malalim yung character namin dito. And yung character ko dito, actually, medyo hindi ako nagsasalita about my character kasi medyo malalim yung character ko dito. So, ayun, madali naman kami nakapag-adjust together. In other words, huwag nyo silang paghihiwalayin ng tent. Okay, Sir Ice, nako, another question po for you. The movie is set for April 15 since it's a summer horror release rather than the usual MMFF slot. What makes this the perfect summer nightmare for Filipino audiences? Grabe yung perfect summer nightmare. Teka lang. Go, Sir Ice. Well, nabigla ako doon. Hindi, kasi summer naman kasi, di ba? Summer is content season. Ayan. Content season, sabi kasi we post everything sa, di ba, yung, ano yung beach attire mo, yung travel vlogs mo, kahit summer body, you post it. So, eto kasi what if something private, something sacred na hindi dapat nakikita ng lahat, maging content? Paano pag naging ganun siya? Ano yung mangyayari when something sacred is parang bastardized online for content? So, ano yung mangyayari doon? What would happen? What's the consequence of that? So, yun yung tinalakay namin dito. That's what I think yung summer and yung horror would go very well together. And just so something lang, kung ano yung nakita ninyo, lahat ng pro materials namin, kung ano yung nakita nyo sa trailer, dahil hindi yun yung pelikula. Once you get into the theaters, hindi, kung ano yung nakita nyo sa trailer, hindi yun. So, isa pang namin, Summer is an experiential sa atin, di ba? So, ganun namin sana gustong ginawa, ganun namin ginawa tong pelikula to. It's an experience for you guys sa theater kasi we value yung pagpunta ng audiences sa sinihan. Hindi siya basta-basta kasi, di ba? So, we value na yung mapupuntahan nyo doon, hindi lang siya papanoorin. It's an experience that you can share with everyone else. Yep. Thank you. Sir Ice, in other words, huwag niyong ikukumpara ang story ng pelikula sa trailer lamang. And